doon sa nangyaring raid ng NBI. Yes. Actually, si Mr. Flores, I was here last Wednesday. Tuesday ba? Friday? Friday. Yes. I was here Friday. Nag-brunch kami. Oo, kasi pala nagkaroon kami ng miscommunication. Yes. There was supposed to be a forum like this at hindi natuloy. So sabi niya, pumunta ka ng Wednesday. Sabi ko, sayang, Mr. Flores, meron pa naman akong ipapalabas. Sabi niya, please, huwag mo naman ilabas. Ilabas mo na lang when we have this today. Usap ni Secretary Mike Defensor via video call 2 hours before. Can you imagine? Let us ask him all kinds of questions. And I think he knows more about Philippine politics than half the people in Congress. Welcome, Secretary Mike Defensor. Thank you so much, Wilson Lee Flores, one of our respected media men and writers in the Philippines. At kaibigan na marami. In fact, tama na yung sinabi niya, yung Pandesal Forum has become an institution for people to speak out, for people to share their views, and for people to be asked about the current situation. Itong Kamorning Bakery Cafe, institution na rin. Bukod sa institution, this place has also become an institution. Again, not only for good food, but also for political discussions on current events that is happening in our country. Alam ko, excited kayong lahat na mag-react ako doon sa nangyaring raid ng NBI. Yes. Actually, si Mr. Flores, I was here last Wednesday. Tuesday ba? Friday? Friday. Yes. I was here Friday. Nag-brunch kami. Oo, kasi pala nagkaroon kami ng miscommunication. Yes. There was supposed to be a forum like this at hindi natuloy. So sabi niya, pumunta ka ng Wednesday. Sabi ko, sayang, Mr. Flores, meron pa naman akong ipapalabas. Sabi niya, please, huwag mo naman ilabas. Ilabas mo na lang when we have this today, when we guest you as one of our speakers for the Pandesal Forum. Yun nung nangyari dito sa raid na nangyari sa amin, actually, I apologize but I cannot react. Kasi po ito yung advice, hindi ko naman po kaso eh. Ito yung advice nung abogado ng aking asawa. If it was just me, wala akong problema. I would have reacted. No? Less that I'd be sub judice kung meron ng court case. But basically, siguro ang message ko na lang dito sa nangyari, alam niyo ho, isa ako sa mga staunch oppositionist during the time of Ramos while I was part of the majority and became one of the members of the minority. Na kung saan, opposition po ako. Ako ang isa sa mga naging complainant ni Pangulong Erap Estrada. But all of that is in the realm of politics. At po yung politika. Wala ka makikita ginagamit ang maayos ng gobyerno, inututok sa isang tao, ginagamit ang mga kawani ng armadong serbisyo katulad ng NBI at police para maglapit ng tao. Kasama na dyan ang BIR, kasama na yung pang-ahensya ng gobyerno. Kasi politika ho yan. Ang masama ay kung ang isang tao gagamit ng armas, mag-uudyok na gumamit ng armas para patalsigin ang isang presidente o ang isang gobyerno. In fact, kahit na yung people power is not legal. Calling for BBM's resignation is not legal. Calling for people power, for all of us to be together, magsama-sama tayo, hindi po yan legal. Nagkaroon na ng dalawang desisyon ang saligang batas tungkol dyan. Ang masama, pagka nga po sa isang demokratikong setup na nagsasalita ka lamang at nabibigay ka ng iyong pananaw o opinion sa nangyayari sa inyong lipunan. At marahil, nagsasalita ka ng hindi maganda sa ilang mga kawani ng gobyerno o liderato ng ating bansa at ginigipit ng mga tao niyan. Kinakasuhan ng mga tao niyan. Yan po ang hindi maganda. Katunayan, sinabi ko nga sa kanila, alam niyo ng panahon ni Erap, bagamat ang isa ako sa problema ng impeachment, matapos ang impeachment, ako ang una niyang kausap. Ako ang nag-ayos para ilipat siya sa veterans. Ako din ang nag-ayos para magkaroon siya ng hospital arrest. At that time, nag-usap kami. Di ba kung era, pagka meron siya pangangailangan. Namatayan siya, kailangan niya lumabas, kailangan niya lumipat, may kailangan siyang puntahan, kailangan apurbahan mo yun eh. Kailangan mo sa one assisting. And during the last months of the term of President Gloria Macapagal Arroyo,
Ako po, kasama ang ilang liderato sa simbahan, ang nag-ayos ng kanyang absolute pardon. Oo. Kasi, yan naman ay nasa larangan ng politika at bilang pagrespeto na dati siya Pangulo ng ating bansa, bilang pagrespeto, hindi naman namin kailangan magtigilan. Hindi naman namin kailangan magkipitan ng isa't isa. Ngayon o, sanay namin na Wilson, siguro lahat kami may kaso na eh. Kahapon lang nakatanggap ulit ako. 2 kaso na final ni former Secretary Anyo and former Senator Trillanes. 5 cases. Kaya kayo, pag nagla-live kayo sa akin ngayon, makakasama kayo sa mga final. Kasi yun lang ang kaso ko. Nag-live ako nung magsalita yung 18 Marines. So, ang aking mensahe, alam niyo, ang mga tao nagsasalita at may nakikitang pagkakamali, hindi dapat ginigibit ng gobyerno. Lalo tigit ang kanilang pamilya. There are parameters in a fine. Kahit na saan gera, kahit na po sa totoong gera, may Geneva Protocol. Ang pamilya, ang pangkabuhayan, hindi sinasama ang mga taong hindi dapat isama. Ang dapat na awayan sa politika ay yung mali. And the government has all the resources. Andyan sa kanya ang media outlets, meron siya sariling government outlets, meron siya writers, meron siya mga manunulat, meron siya social media, may pondo siya, in fact may mga trolls siya, at dali-dali niyang i-overwhelm ang mga nagsasalita laban sa kanya. Pero siguro mahirap pag hindi na nila alam kung paano hintuin ang katotohanan. Kung hindi na nila alam, patahimikin yung mga sinasabi. And so, Mr. Flores, if I may go to the point that I wanted to raise, I have here the copy of the Ombudsman complaint. Ito po yung complaint na i-file ni at i-file ni Ombudsman Boying Remulla. Noong binasa ko to, 61 pages, nagulat ako doon sa nilalaman ng kasong ito. And basically, ano po yung sinasabi ng kasong ito? Number 1, may sindikato talaga sa pondo ng gobyerno. Sinindikato at kasama si Speaker Martin Romualdez sa pagnakaw sa pondo ng gobyerno. Number 2, sinasabi niya, totoo ang sinasabi ni Saldico. Dahil nandito at quoted yung video footages ni Saldico. Ngayon o sa akin, sa personal kong interest, hindi naman personal interest, personal kong pagmamalasakit, binigyan, diin, at sinabing tama, at ginamit ang affidavit ni Sergeant Gotesa. Andito po. Sinasabi nila, yung sinabi ni Gotesa na nag-deliver ng 46 luggages, deliver sa bahay ni Speaker Martin Romualdez kasama sa affidavit. Sinabi po dito na tama ang sinasabi ng 18 Marines. Particular, yung sinabi ni Sergeant Esquivel at Sergeant Navidad. Bakit? Dito magugulat kayo. Pinapunta sila sa NBI. Naalala ninyo? Merong 6 na napapirma. Ayaw pumirma ng lahat kasi nga naguguluhan dahil iba yung tanong. But it so happens, si Esquivel at si Navidad napapirma nila. Pero nagulat ako. Yung NBI na yun na pinirmahan ni Navidad at Esquivel ang ginamit sa kaso ng delivery ng pera kay Speaker Martin Romualdez. At sinabi pong nakalagay dito na ang mga bahay ni Martin Romualdez sa Forbes Park, sa McInerney Road, ay bagsakan ng pera. So, ang uli na sinabi, may nakawan ng pera, ito ang katotohanan, at ang meron kayong skema ng pagnanakaw ng pera, at sinabi niya na may personal knowledge ang mga nag-deliver ng pera in the person of Sergeant Gotesa, Sergeant Esquivel, and Sergeant Navidad.